Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. To God be the glory at purihin ang Panginoon sa kanyang ginagawa dito sa jail ministry. So tayo po ay manalangin. Father God, maraming salamat po sa inyong biyaya ngayong araw na to. Maraming salamat po na kami ay nabigyan na naman ng pagkakataon na makapakinig ng inyong mga salita. Marami pong nais matuto at makakain ng inyong salita pero hindi nabibigyan ng pagkakataon, kaya kami po ay lubos na nagpapasalamat dahil kami ay binibigyan nyo laging yung binibigyan ng pagkakataon. Lord, may you bless your words, basbasan nyo ang inyong mga salita na naway magamit lamang po na sa ikalalago namin at we pray, Father, na ito ay maging good, very good seed na maitatanim po sa bawat isa sa amin. As for me, your servant, just hide me, that you alone shall manifest. And I pray for the hearts and minds of each one. Lord, clear it now in the mighty name of Jesus. Free it from any disturbances or distractions. And that kayo lamang po ang maiisip ng bawat isa ngayon. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. So, ang pag-aaralan po natin ngayon ay tungkol sa pananalangin. Yan. So, ano ba ang pananalangin? Ang una po, what is prayer? It is our line of communication with God. Ito po ang ating paraan na makipag-usap sa Panginoon. So, ang communication po, hindi po ba ay, it's a two-way traffic. Yan. No, ang any communication, it's a two-way traffic. May nagsasalita, may nakikinig. So, pag tayo po ay nananalangin, si Lord nakikinig. Pag tayo naman po ay nagbabasa ng ating Bible o ganito na nakikinig ng Bible study, si Lord naman po ang nagsasalita at tayo ang makikinig. Amen? So ito po yung kukumpleto sa relationship natin sa Panginoon, because without communication, ibig sabihin walang relationship. Hindi po pwede na si Lord lang ang nakikinig, ay si Lord lang ang nagsasalita at hindi po tayo nakikipag-usap sa Kanya. Kailangan lagi-lagi po tayong nakikipag-usap sa Kanya. At ang pananalangin po, ito po ang it is the most powerful communication line. No? Diyan sa Pilipinas, meron kayong Globe, may Smart, ano pa ba? Hindi ko alam yung iba pa dyan, Globe at Smart lang ang alam ko. At hindi mapagkakaila na minsan nawawalan ng signal ang cellphone, no? sa Pilipinas. But ang communication line po ng Panginoon, itong prayer, kahit walang kuryente, kahit anong sitwasyon, kahit bumabagyo, naku, malakas po ang signal ng pananalangin. Amen? So, meron pong verse, sabi niya po sa Psalms chapter 66 verse 18. Psalms chapter 66 verse 18. Yan, sabi niya, if I had cherished sin in my heart, the Lord would not have listened. So, sabi niya po dito na pag ako ay nagtatago ng kasalanan sa aking puso, hindi makikinig ang Panginoon sa akin. Ano pong ibig sabihin nito? Kapag tayo pala ay nananalangin, mga kapatid, ang tinitignan ng Panginoon, hindi yung pisikal na kaanyuan natin, kundi yung sitwasyon o yung kondisyon ng puso natin. Amen? So yan po ang pag-aaralan natin ngayon, na ano ba ang kagustuhan ng Panginoon na kondisyon ng ating puso kapag tayo ay nananalangin. Yan. So hindi po niya titignan yung dami ng salita natin, kung gaano ba kaganda yung salita na ginagamit natin, yung gaano kahaba yung prayer natin. Actually, sabi po ng Panginoon, meron pong isang kwento sa Bible na sinabi po ng Panginoong Jesus na ayaw niya yung paulit-ulit na mga salita sa panalangin. Amen? So dito sa verse na binasa natin ngayon, na mababasa natin na ang pananalangin ay ang nakatingin po ang Panginoon sa ating puso. Sa Luke chapter 1 verse 13, basahin po natin yung 13 verses. Dito po natin mababasa na nagpaturo po ang mga disipulo ni Jesus kung paano manalangin. Sabi niya dito, basahin po natin hanggang verse 13, tsaka natin balik-balikan at isa-isahin na pag-aralan. One day, Jesus was praying in a certain place. When he finished, one of his disciples said to him, Lord, teach us to pray, just as John taught his disciples. He said to them, when you pray, say, Father, hallowed be your name, your kingdom come.
Give us each day our daily bread. Forgive us our sins, for we also forgive everyone who sins against us, and lead us not into temptation." Then he said to them, "Suppose one of you has a friend, and he goes to him at midnight and says, 'Friend, lend me 3 loaves of bread, because a friend of mine on a journey has come to me, and I have nothing to set before him.' Then the one inside answers, 'Don't bother me. The door is already locked, and my children are with me in bed. I can't get up and give you anything.' I tell you, though he will not get up and give him the bread because he is his friend, yet because of the man's boldness, he will get up and give him as much as he needs. So I say to you, ask and it shall be given. It will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. For everyone who asks receives. He who seeks finds. And to him who knocks, the door will be opened. Which of you fathers, if your son asks for a fish, will give him a snake instead? Or if he asks for an egg, will give him a scorpion? If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask Him?" Praise the Lord for His word sa atin sa umagang ito. So number 1 na makikita po natin, balikan nga po natin sa verse 1 una. Sabi niya po dito sa verse 1, sabi niya, when he finished, one of his disciples said to him, "Lord, teach us to pray just as John taught his disciples." Nagpapaturo po itong mga disipulo ni Jesus kung paano manalangin. At akala po natin, ako rin po nung una, na kung paano pala yung structure, kung paano ba yung salita na dapat na gamitin. Pero habang tumatagal, makikita natin, pag nanalangin naman po tayo, hindi lang naman po yung Our Father in Heaven, hindi lang naman po yung Ama namin ang pinagpe-pray natin. At saka dahil sa versikulo na binasa natin kanina, makikita natin na ang itinuturo ni Jesus nung siya ay nagturo dito, hindi lang po yung salita na gagamitin natin, kundi pati yung attitude ng puso natin, yung kondisyon ng puso natin. So una po, na kondisyon ng puso natin na dapat nating makita, sa verse 2, ano pong sabi niya dito? When you pray, sa verse 2, He said to them, when you pray, say, "Father, hallowed be your name, your kingdom come." Ano pong ibig sabihin ng hallowed? Ang ibig sabihin po ng hallowed, greatly revered and honored, na binibigyan ng galang. No? Andun yung takot sa Diyos, andun yung kinikilala mo ang Diyos pag ikaw ay nanalangin. No? Sino ba ang Diyos? Who is God to us? No? Sino ba ang Diyos? Siya ay dakila, siya ay makapangyarihan, siya lang ang may maraming bagay na ang Diyos lang ang kayang gumawa. So ang una po na makikita natin na tinuro ng Panginoong Jesus, pag tayo ay nanalangin, hindi lang yung sasabihin natin na hallowed be your name, kundi dapat pinapaniwalaan natin yung sinasabi natin, we must pray with fear of the Lord. Na kapag tayo po ay nanalangin, andun dapat yung takot sa Diyos. We must pray with fear of the Lord. Hindi yung salita lang na binibigkas mo, hallowed be your name. Dapat intindihin natin anong ibig sabihin ng hallowed be your name. Amen? Ibig sabihin pala, Lord, ginagalang kita. Pero hindi lang sasabihin sa bibig, tumitingin ang Diyos sa puso natin. Totoo ba na merong paggalang sa Diyos? Paano natin ito maipapakita? Hindi lang po sa attitude ng puso natin, kasi ang attitude ng puso natin magmamanifest yan. Tama ba? Makikita yan sa actions natin. Na kapag tayo po ay nanalangin, dapat bigyan, yung magsiset talaga tayo ng oras, ay Lord, ito date ko, ito para kay Lord. Ito yung oras, date ko, ito para sa Panginoon. Kami lang ang mag-uusap. Natitignan natin, mababasa natin sa Bible, in many instances, sabi doon, Jesus went into a solitary place, na umalis si Jesus, may mga kasama siya, pero aalis siya, gigilid siya, para manalangin sa kanyang Ama. Ibig sabihin, importante na meeting, yung pakikipag-usap niya sa Panginoon. Napaka-importanting meeting po ang prayer, na dapat tayo po, minsan, maraming distraction.
may cellphone, may kung ano-ano. Dapat pag tayo po ay nanalangin, yung wala tayong kasama. Titingin tayo ng oras, hindi po ba pag may ka-date po tayo, yan, may oras at lugar na siniset na para sa inyong dalawa lang. Ganun din po. Kung talagang binibigyan natin ng galang, respeto ang Panginoon at tayo ay talagang may takot sa Kanya, tayo po ay magsiset ng oras at ng lugar, nakakausapin natin po siya ng masinsinan, yung pagbibigay galang, no? Dahil naalala ko po nung minsan, parang tayo rin po, di ba? Pag meron po tayong kausap, tapos may nagdi-distract, hindi tayo nakikinig, anong feeling natin? No? Meron nung minsan po, nandito po ang ating pastor, galing po dyan sa Pilipinas, dumating po siya dito sa Japan nung last month, nung May. Tapos nagsasalita kasi siya, nataon na yung paglingon niya sa akin, kasi nasa sasakyan kami, nagsasalita siya, nandun sa harapan, paglingon niya, sakto na napalingon din ako sa cellphone ko, na-rebuke niya ako, sabi niya, Pastora, nakikinig ka ba sa sinasabi ko? Ayan. So, maire-relate po natin yan dito sa mensahe, no? Na-rebuke ako dun, sabi ko, ala, sakto kasi na napasulyap ako sa cellphone ko. Ganon din sa pananalangin, na ang gusto ni Jesus, pag nakikipag-usap tayo sa Kanya lang tayo nakatingin, no? Walang distraction sa paligid natin. So, magagawa natin yon kung merong fear sa puso natin, fear of the Lord. Pero yung fear na ito, hindi yung takot, kundi yung paggalang sa Kanya at pagkilala sa Kanyang kadakilaan. Amen? Pangalawa po na matututunan natin, nandun po sa verse 3, sa susunod na verse. Anong sabi niya po doon sa verse 3? Give us each day our daily bread. Ano ang gustong ituro sa atin dito ng Panginoon? Pag tayo ay nanalangin, we must pray with the attitude of contentment or with the spirit of contentment. Na pag tayo ay nanalangin, hindi yung pag nanalangin ka, hinihiling mo na lang lahat sa Panginoon. No? Pag nanalangin, lahat na lang para sa sarili, para sa sarili, para sa sarili. Ayaw pala ng Panginoon ng ganun. Ang gusto ng Panginoon, ang ipanalangin natin, yung sapat lang. Para sa atin, Lord, yung sapat lang. Dahil pag ginawa natin ito pala yung, alam nyo, nakaka-amaze kung paano magturo ang Panginoon. Ang gusto pala ng Panginoon, meron po kasing katuruan sa Bible na dapat hindi mo iniisip ang sarili mo. Meron katuruan sa Bible on self-denial. At meron din katuruan sa Bible about loving others. No? At yung loving others pala, yung pagmamahal mo sa kapwa mo, hindi mo lang yan maipapakita sa pagkikare mo sa kanila, pagtutulong mo na pagbibigay ng aruga o ng makakain o mag-share ka ng blessing mo. Higit sa lahat, maipapakita mo ang pagmamahal mo sa iba pag sila ay ipinapanalangin mo. Amen? Pag sila ay ipinapanalangin mo, when you pray for others. Ngayon, kung ang prayer mo, walang contentment, kung yung puso mo pag nag-pray ka, walang contentment, at andun yung, Lord, gusto ko ganito, gusto ko ganito, gusto ko ganito, paano mo maipapanalangin ang iba? Diba? So, when we have the spirit of contentment, we will pray less for ourselves, and we will pray more for others. Ayan. So kapag meron pala tayong espiritu ng contentment, itong tinuturo ng Panginoon sa atin, na dapat pag tayo ay nanalangin, hindi yung panay para sa sarili natin. No? Mamaya, malalaman natin bakit ganun ang prinsipyo ng Panginoon. No? The less, ulitin ko po, kung mas konti yung prayer natin para sa sarili natin, mas marami yung prayer natin para sa iba, matutuwa, malulugod po ang Panginoon, pakikinggan niya ang ating panalangin. Amen? Susunod po, na pangatlo na pag-aaralan, makikita natin na tinuro ng Panginoon doon is sa Luke chapter 11 verse 4. Doon sa susunod na verse na anong sabi niya, forgive us our sins. Sabi niya po doon, no? Forgive us our sins. Na anong ibig sabihin nun? Pag tayo po pala ay nag-pray, we must pray with a daily repentant heart. Araw-araw. No? A daily repentant heart. Kailangan araw-araw andun yung pagkilala natin na tayo ay makasalanan. Mga kapatid,
Nais ko pong maintindihan natin ngayon, nais ipaintindi ng Panginoon sa atin ngayon, na huwag po tayong maniniwala sa katuruan na kapag ikaw ay pinatawad at ikaw ay nakakilala sa Panginoon, forever ka na safe ka na naligtas ka na. Maniwala ka lang kahit na ano na ang gawin mo, basta naniniwala ka na may Diyos, naniniwala ka na nabuhay si Jesus mula sa patay, save ka na. Wala pong katotohanan yun. Ang katotohanan po mga kapatid, oo, namatay si Jesus sa krus, pero kailangan na i-establish natin, ayusin natin ang relationship natin sa Kanya. Totoo, namatay si Jesus sa krus para sa kasalanan natin, pero ang salvation po is a process. Kailangan po nating maintindihan na araw-araw bilang mga tao na nasa laman pa lang in the flesh, tayo po ay araw-araw na nagkakasala. Kaya araw-araw, kaya nga po sabi ni Jesus dyan, ganito kayo manalangin. Bakit niya tinuturo pa rin? Itong mga disipulo naniniwala na sa Kanya, tama ba? Itong mga disipulo kasama na niya. Kasama niya na nagmi-minister, nagpapahayag ng salvation, katuwang sila ni Jesus sa kanilang sa araw-araw na buhay ni Jesus, katuwang niya itong mga disipulo na ito. Ibig sabihin, malapit sila kay Jesus. Pero bakit sabi ni Jesus, pag manalangin kayo, humingi pa rin kayo ng pagkapatawaran? E di mas lalo pa po sa atin. Tama po ba? Araw-araw ang laman nagkakasala. Araw-araw ang attitude ng puso natin, meron pa rin tayong nagagawa, naiisip na hindi sang-ayon sa utos ng Panginoon. Kaya inuutos sa atin ngayon ng Panginoon, araw-araw tayong humingi ng pagpapatawad sa Kanya. Ang nais po ng Panginoon, pag tayo ay lumapit sa Kanya, andun yung wala dapat yung feeling na, ay ako'y mananalangin dahil dapat lang na makinig ang Diyos sa akin. Hoy, wala dapat yung attitude na worthy tayo. Wala dapat yung ganun. Dapat mawala yung feeling natin na, ay, karapat dapat ako na pumasok sa kaharian ng Diyos. Hindi po. Araw-araw pag tayo ay nananalangin, dapat andun yung pagpapakumbaba. Kaya nga, yung una, kilalanin mo kung sino ang Diyos. Ang susunod, kilalanin mo kung sino ka. Hindi ako karapat dapat, Panginoon, na pumasok sa presensya mo. Kahapon nagkasala na naman ako. Kahapon napaisip ako ng hindi maganda tungkol sa kapwa ko. Amen? Kahapon nasobrahan ko yung comment ko. Kahapon nasobrahan ko yung pananalita ko. Patawarin mo ako, Panginoon. Dahil napakataas po ng standard ng ating Panginoon. Kaya everyday, araw-araw pag tayo ay lumalapit sa Kanya, ang nais ng Panginoon makita yung daily repentant heart natin, yung pagkilala na tayo ay makasalanan, nangangailangan ng Kanyang kahabagan. Amen? So, meron po kasing kwento sa Bible, pero hindi po natin babasahin ngayon kasi mahaba po yun na mapapahaba yung oras natin. Meron po kasing kwento po sa Bible na meron pong tax collector at meron pong Pharisee. Yung Pharisee po kasi dahil alam niya yung salita ng Panginoon, kumbaga isang klase siya ng pastor. Nung nanalangin yung pastor, ng prayer niya, Panginoon, ako ganito. Binilang niya lahat yung mabubuting ginagawa niya. Pero itong tax collector, ang tax collector po kasi mga kapatid, nung unang panahon, ang tingin po talaga sa kanila makasalanan. Bakit? Sila po yung nangungulekta ng buwis, ay hindi maiiwasan, kinukupit po nila, nangunguha po sila doon sa buwis ng mga tao. Kaya talagang makasalanan sila. Pero itong makasalanan, itong taga-kolekta ng buwis, anong sabi niya doon sa Panginoon, nakayuko lang siyang ganyan at kanyang ginaganyan po niya yung kanyang dibdib. Sinusuntok niya yung kanyang dibdib na sinasabi niya, Panginoon, ako'y makasalanan, patawarin niyo ako. No? Kanino nalugod? Doon po sa kwento na yun, masasabi doon na nalugod po ang Panginoon sa panalangin ng tax collector na kumikilala na siya ay makasalanan. Amen? Susunod po na matututunan natin dito, number 4 na matututunan natin, we must pray with a forgiving attitude. We must pray with a forgiving attitude. Na sa Luke chapter 11 verse 4 po, no, after na sinabi niya na forgive us our sins, sabi po niya dito, for we also forgive everyone who sins against us. At sabi niya dito, everyone, lahat.
Hindi pwede na pinipili lang natin yung pinapatawad natin. No, hindi pwede na tayo gusto natin patawarin tayo ng Panginoon, pero tayo ayaw nating magpatawad. Pag tayo po ay hindi magpatawad, ito po ang kasalanan na matindi. Yung ayaw magpatawad, hindi rin siya patatawarin ng Panginoon. At ang ayaw magpatawad, kung merong unforgiveness sa puso, hindi pakikinggan ng Diyos ang kanyang panalangin. Meron po tayong isang kapatid dati na hinihintay niya yung kanyang asawa na makarating dito sa Japan. Dadagdagan ko po ng testimony para ano. Hinihintay niya yung asawa niya na makarating dito sa Japan. Kaso bakit? Ba't ang tagal? Ang tagal talaga. Umabot po ng dati po pagka ganun, ikasal naman na sila, legal naman lahat. Mabilis lang dapat, nasa 3 months, makakarating na po dito sa Japan pag ganun. Ang nangyari nun, ang tagal, umabot ng 6 months yata. Nanalangin siya, Panginoon, bakit? Sabi niya, bakit? Bakit hindi na-aproban, hindi pa nare-release yung visa ng asawa ko? Mayat-maya may problema, mayat-maya may problema. Pinakita ng Panginoon daw sa kanya, brother, meron kang sama ng loob kay sister. Yan. Dahil gusto niya pala na siya meron pala siyang desire na mapatayo na coordinator ng isang ministry, isang trabaho sa simbahan, pero hindi siya ang napili. Si sister ang napili ng Panginoon. Sumama pala yung loob niya. Kaya hindi ma-release yung visa ng asawa niya. Sabi ng Panginoon sa kanya, i-release mo yan, magpatawad ka. Ay, alam niyo, nung umiyak siya, sabi niya, patawarin kasi. Doon, nangusap sa kanya, nung nananalangin siya, nangusap ang Panginoon sa kanya. Pinakita ng Panginoon, matindi ang sama ng loob mo. Kaya pinatawad niya si sister. Pinatawad niya, ni-release niya yung pagpapatawad. Alam niyo, kinabukasan lumabas yung visa ng asawa niya. Ganyan po, no? Na ang hindi pagpapatawad, hindi talaga yan, ang hindi pagpapatawad, nakakahadlang talaga sa panalangin niyan. Yan, kaya praise the Lord. At na-realize niya, no, pinaintindi. Alam niyo, napakabuti ng Panginoon. Dahil pag tinanong natin kung saan tayo nagkukulang, ipapakita rin niya. Amen? So yan po yung isa na matututunan. We must pray with a forgiving attitude. No? Panglima, ayan, malapit na po tayong matapos. 7 lang naman po ito. Panglima na matututunan po natin dito, no? Sa verse 4 pa rin. Ito. Sa verse 4 pa rin, anong sabi niya doon kanina? Forgive us our sins, for we also forgive everyone who sins against us. And lead us not into temptation. Ano po ang gustong ng Panginoon na ituro sa atin? We must pray with the attitude of perseverance to do what is right. The attitude of perseverance to do what is right. Ayan, pagbulay-bulayan po natin ito. Sabi niya, Panginoon, tulungan mo. Pag nanalangin kayo, ipanalangin niyo na tulungan kayo ng Diyos na hindi kayo mahulog sa temptation, sa tukso. Ang tao na nananalangin na ayaw mahulog sa tukso dahil ayaw niyang magkasala. Tama po ba? Dahil andun sa puso niya yung ayokong magkasala. There is perseverance. Andun yung nagsusumikap siya. Ayokong magkasala, Panginoon. Araw-araw humihingi siya ng pagpapatawad sa Panginoon. At andun niya rin yung gusto niya na ayokong magkasala. Kaya Lord, ilayo mo ako sa tukso. Ilayo mo ako sa tukso. Naintindihan po ba natin yun? Hindi po si tukso ang lalayo sa atin. Kaya merong kanta dati dyan, hindi ko alam kung pinapatugtog pa ba yan sa Pilipinas. Ganun na po ako katanda. No, nung nasa Pilipinas pa po ako, merong kanta dyan na tukso, layuan mo ako. Hindi pa ako nananampalataya, naririnig ko yung kanta na yan. No, mali pala. Ang kanta dapat pala is, Lord, keep me away. Tayo pala. Lead me not into temptation. Huwag mo akong papuntahin kung saan ang may tukso. Yan. So makikita natin dito na itong tinuturo sa atin ni Jesus, hindi yung mananalangin kayo, forgive me of my sins, Lord. Tapos kinabukasan, gagawin ulit yung pagkakasala, wala ba yung pagpupursigi? Kaya tinitignan pala ng Panginoon, ito bang anak ko to, nananalangin lang ng forgive me my sins, patawarin mo ako sa kasalanan ko, pero sa likod-likod pala ng isip niya, naku, bukas Lord, humanda ka. Abangan mo bukas Lord yung prayer ko, magpe-pray ulit ako ng ganito. Ay, hindi yun nakakalugod sa
sa Panginoon. Ang nakakalugod sa Panginoon while we pray, Lord, forgive me of my sins. Andun din yung, Lord, lead me not into temptation. Lord, bukas ayokong maulit ito. Amen. Dapat nandun pala yun sa puso natin at nasa sa atin po yun. Nasa sa atin yun na magdesisyon, ayoko pong ulitin tong kasalanan na ito. No? Kaya we need to persevere. There should be that attitude na nagpupursigi tayo na hindi tayo muling magkakasala. Oo, mahabagin ang Diyos. Oo, nasa laman lang po tayo, nasa flesh pa rin po tayo na nagkakasala. Pero dapat andun yung pagpupursigi. Pilitin natin. No? Pilitin natin na hindi tayo magkasala. Amen? So, ito po, pag tayo po ay nagpe-pray ng ganito, na nakikita po ng Panginoon na itong anak ko to nagpapakumbaba at pinipilit niya na maging puro yung puso niya. Yan. Gusto natin maging puro yung puso natin na, Lord, ilayo mo ako. Huwag mo akong hayaan na matukso. Amen? So yan, pagpursigi po tayo, dapat nakikita ni Lord na andun yung pagpupursigi, hindi yung relax-relax na okay lang, pwede namang humingi ng kapatawaran sa Panginoon. Hindi po dapat ganun yung attitude natin pag nananalangin tayo. Amen? Pang-anim po na matututunan natin. Ano pong sabi niya sa verse 5 to 8? Ayan. Sabi niya po sa verse 5 hanggang 8, Then he said to them, Suppose one of you has a friend, and he goes to him at midnight and says, Friend, lend me 3 loaves of bread. Verse 6, Because a friend of mine on a journey has come to me, and I have nothing set before him. Verse 7, Then the one inside answers, Don't bother me. The door is already locked, and my children are with me in bed. I can't get up and give you anything. Last verse, I tell you, though he will not get up and give him the bread because he is his friend, yet because of the man's boldness, he will get up and give him as much as he needs. Mga kapatid, sa totoong buhay po, di po ba ay may mga bagay na parang mas madali nating sabihin sa kaibigan kaysa sa magulang? Experience niyo ba yon? Na parang yung kaibigan mo kasi, kasama mo yan pati sa kalukuhan, di ba? Partner mo sa krimen, no? Partner in crime kasi ang kaibigan eh. Ang magulang, kumbaga, itatry mo munang isolve yung problema na kayo ng kaibigan mo. Minsan nagiging huli na yung paglapit sa magulang sa totoong buhay, di ba? Parang pag hindi namin kaya ng kaibigan ko, tsaka ako ilalapit sa tatay. Kasi, ganito yon. Alam mo na ang tatay or ang nanay mo, nyayaw-nyawin ka kasi pagka sinabi mo na may problema ka na dahil sa sarili mong kagagawan, ano na naman ang ginawa mo? Pas lalo pag sa nanay lumapit. Pag sa tatay, hindi ko alam sa tatay ng iba. Ang tatay ko kasi noon nagsisinturon, lumalabas ang ganyang sinturon kapag may kalukuhan kami. Yan. Kaya, wala tayong boldness minsan no, na lumapit sa ating magulang. Pero kahit papano, andun na yung maglalakas loob tayo na lumapit sa Panginoon. Sabi niya doon, boldness. We must pray with a father and child attitude. We must pray with a father and child attitude. Anong klaseng attitude ito? Di ba nagagalit yung friend niya? Ano ba? Gabing-gabi na. Iniistorbo mo pa ako. Tulog na ang mga anak ko. Hating gabi na. Anong ibig sabihin ng father and child attitude? Pag tayo ay nanalangin, mga kapatid, andun yung maaaring habang tayo ay nananalangin, pagagalitan tayo ng Panginoon, pero tatanggapin pa rin natin. Lalapit tayo sa Ama na kahit na anong sagot sa ating panalangin, andun yung attitude na kahit anong sagot niya, kahit na paluin ako ng Panginoon, alam ko, Ama, hindi mo ako itatakwil na anak. Yun eh. Amen? Bold ka na lumapit sa Ama mo kahit na anong naging kasalanan mo dahil alam mo na hindi ka niya itatakwil. At yan, mga kapatid, ang nais ng Panginoon na sabihin sa ating lahat ngayon, kahit sino tayo, kahit anong nagawa nating kasalanan, kung tayo ay lalapit sa Kanya in all humility, humingi tayo ng kapatawaran sa Kanya, ibaba natin ang pride natin, at sabihin natin, Lord, ito talaga ang problema ko. Ama, ito ang problema ko. Maaaring katulad nung shinare ko kanina na si brother, na siya yung may kasalanan, kaya hindi nasasagot ang visa ng asawa niya. Tinanggap niya
Yun po yung isang example po doon na kahit na sa pananalangin niya sasabihin ng ama sa kanya, ay alam mo ba kung bakit hindi ko binibigay yung visa? Meron ding ipapakiusap, di ba? Communication nga po ang prayer. But we still need to approach with boldness. Na di ba pag minsan paglalapit tayo sa tatay natin, pag tayo ay may kasalanan, nangangatog yung tuhod, no? Nauuna yung iyak bago yung salita, nagdadrama muna. No? Kahit ganun ang gawin natin sa tatay natin, kahit natakot tayo, baka may sabihin, baka may ipakita si Lord sa akin na kasalanan ko. Naku, papaluin ako ni Lord. Okay lang yan. Paluin ka man niya, hindi ka niya itatakwil. Yung pagpapalo po ng Panginoon dahil sa kanyang pagmamahal. Amen? Kaya pag tayo po ay lumapit sa Panginoon, andun po yung attitude na hindi lahat ng hinihingi ng anak ibibigay ng ama. Yun pala yung isa na kailangan nating maintindihan dito. The father and child relationship, you are bold to enter kahit anuman ang pagalitan ka ng tatay mo. At pangalawa, ang kaibigan kasi kahit mali, minsan ibibigay niya. Partner in crime mo nga yung kaibigan eh. Pero pag ang magulang mo ang nilapitan mo with all boldness, hindi lahat po ng gusto natin ibibigay ng magulang. Kung nakita niya na hindi yan makakabuti sa'yo, hindi niya yan ibibigay. Kaya pag tayo ay lumapit sa ating ama sa pananalangin like a father, andun yung attitude na, Lord, let your will be done. Hindi yung gusto ko, kundi kung ano yung gusto mo at kung ano yung nakikita mong tama. Nakuha natin yon? Yung paglapit natin sa Ama bilang pagkilala na siya ay Ama natin, i-anticipate natin na hindi lahat ng hinihiling natin ibibigay ni Lord. Ibibigay niya yung makakabuti sa atin. Ang tao, limitado ang kanyang kaalaman. Minsan yung tingin natin ay tama, mali pala sa paningin ng Diyos. Minsan ang tinitingnan natin bukas lang. Pero ang Diyos nakikita niya yung magiging epekto niyan hanggang sa ilang taon pa na darating. Kaya pag tayo ay nanalangin, andun yung pagtitiwala na ang ating Ama, wala siyang ibibigay sa atin na makakasakit sa atin. Lahat ng isasagot niya sa panalangin natin, yung makakabuti sa atin. Amen? Last, verse 13. Sa verse 13, ano pong sabi niya doon? Ask and you will ask. No. If you then though, dun sa last part, sabi niya, how much more will your Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask Him? No, related po ito dun sa number 2 kanina with the attitude of contentment. Ang pangpito na napakahalaga na maintindihan natin, we must pray with renewed minds, na bago ang pag-iisip, and ask for spiritual things and not material things. Na kapag tayo ay nanalangin, meron tayong renewed na pag-iisip, we must pray with renewed minds and ask for spiritual things and not material things. Kailangan ang pinagpipray pala natin yung spiritual na bagay. Yung Lord, puspusan mo ako ng inyong banal na espiritu. Puspusan mo ako ng banal na espiritu. Ayaw pala ng Panginoon yung material na bagay ang hinihiling natin. Ang gusto ng Panginoon, puspusan mo ako ng banal na espiritu. Alam nyo, may chain reaction po yan. Pag tayo'y napuspos ng banal na espiritu, yun ang gusto ng Panginoon. Para ang gagawin natin, ang mga actions natin, nakalinya sa kagustuhan niya. Kapag ka nakalinya ang ginagawa natin sa kagustuhan ng Panginoon, pagpapala ang hahabol sa atin. Hindi tayo ang hahabol sa pagpapala. Kaya hindi niya tinuro dyan sa pananalangin na manalangin tayo ng, Lord, bless me, give me more material things. No. Ang sabi ng Panginoon, yung sapat lang, Lord, ang hilingin natin. And then, pray for the Holy Spirit to come to you. At anong mangyayari? You will do things that are pleasing to God. Kapag ikay napuspos ng banal na espiritu, lahat na nang gagawin mo, ayon sa kagustuhan ng Ama, ay pag ganun ang ginagawa mo, isa lang ang gagawin ng Panginoon. No choice. Ito po ang masasabi po natin, ang natututunan natin sa salita ng Panginoon, pag ikaw ginagawa mo ang kagustuhan ng Diyos, no choice siya, pagpapalain ka niya ng sapat, ng siksik, liglig at nag-uumapaw. Tama ba yung Tagalog ko? No?
siksik-liglig at umaapaw ang pagpapala ng Panginoon pag tayo ay napuspos ng banal na Espiritu. Meron pong kilala po natin si Solomon sa Bible. Nung nanalangin po siya, hindi po siya nanghingi ng kayamanan. Ang hiningi niya spiritual gift, wisdom. At natuwa ang Panginoon, sabi ng Panginoon, dahil hindi ka nanalangin ng kayamanan at ang hiniling mo ay spiritual, hindi kayang bilhin ng pera, you prayed for wisdom, I will bless you also with riches. No? Pinagpala rin po siya ng Panginoon ng kayamanan. Amen? So yan po, at tayo po ay maghuhuli sa 1 Samuel chapter 16 verse 7. 1 Samuel chapter 16 verse 7. Yung kanina, okay, saglit lang, tingnan natin yung Matthew 6:33. Yan po na, seek first His kingdom and His righteousness and all these things will be given to you as well. Pag tayo ay napuspos ng banal na Espiritu ng Panginoon at tayo ay maging righteous, lahat ng bagay ibibigay po ng Panginoon sa atin. At tayo po ay maghuhuli sa 1 Samuel 16 verse 7. But the Lord said to Samuel, do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. The Lord does not look at the things man looks at. Man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. So sa lahat po ng natutunan natin, ito po ang tingnan natin. Ang tao nakatingin lang sa physical na nakikita ng mata, pero ang Diyos ang tinitingnan niya ang puso po natin. Mula ngayon sa ating pananalangin, nawa po ay maging tama ang attitude ng puso natin, ang kondisyon ng puso natin. Maraming salamat po. Let us pray. Father God, we thank you for your message for us. Salamat sa inyong pag-correct sa amin na higit pala sa lahat, higit sa salita na binibigkas ng bibig namin, sa puso ka namin nakatingin. Salamat sa mga tinuro mo sa amin na dapat na kondisyon ng puso namin kapag kami ay nananalangin. Hinihiling namin na tulungan mo pa po kami, Panginoon, at patawarin niyo po kami sa mga panahon na mali ang naging kondisyon ng puso namin sa pananalangin. Thank you, Lord. May you bless your people, bless your children, seal your words in their hearts. In Jesus' name, amen.